Wait lang guys, bago ako magsisimula, hanapin ko lang muna yung mga moderators ko. Okay? Saan na ba yung mga moderators ko? Hello guys, good morning or good afternoon, okay? Itong live na to mismo, I would like to explain or let's say compare po natin ang kay Tatay Duterte versus Amerika. Kasi maraming nagsasabi mismo na kinakailangan gayahin natin to. Okay, we heard mismo sinabi ni Tatay Duterte na he values human lives. While Amerika at ang kanyang mga allies, even the international community says that they value human rights. Kaya i-compare po natin ang policy ng Amerika at policy po ni Tatay Duterte. Sino po ba, anong policy po ang mas magaling sa inyo guys? Sino po bang mas magaling? Tatay Duterte versus the American government. Who's the better leader? Whose policy is the best? Okay? Wait muna guys, okay? Compare po muna natin, guys. Kasi di ba maraming sinasabi na si Tatay Duterte has the best drug policy when it comes to war, as the war on drugs. Haba ang USA, they claim na they're the best when it comes sa war on drugs. So, i-compare po muna natin Tatay Duterte versus America. Okay? Check natin to. Okay. When it comes mismo sa drugs, okay? Tingnan niyo po guys, okay? Kasi di ba sinasabi na tayo, I value human rights. America, they say that they value human rights. So, i-compare po natin, ito lalabas po, i-google niyo po, ang pinakamaraming related overdose mismo sa drugs ay Amerika. So yan pa lang, comparing America's human rights to Tatay Duterte's human lives, talbog na po ang Amerika. In fact, i-type nyo po everywhere ho, kahit po sa ibang bansa, type po natin, America has the highest drug overdose sa buong mundo. Okay. So, yan, panalo si Tatay Duterte and Davao. Ngayon, tanong naman natin, crime. Okay, sa crime. Sabi ng Amerika na si Tatay Duterte mentioned extrajudicial killing. Tapos, kinakailangan si Tatay Duterte sumunod sa Amerika at sa international community na dapat, okay, kung hindi gagayahin Tatay Duterte yan, crime against humanity. So, tingnan po natin, saan po ba ang may pinakamaraming death? Okay? Tingnan natin dito. Wait lang ho, guys. Okay. Ito po, guys, tingnan po natin ang may pinakamaraming casualties na sa gun violence po ay Amerika.
Compare po sa Davao City at compare po sa Philippines nung humahawak pa si Tatay Duterte. In fact, Amerika po ang may pinakamaraming tao na namatay sa crime, sa gun violence sa buong mundo. Okay? Kung magtatanong, bakit? Paano yan? Okay? Why? Di ba ang Amerika, they have the best mismo na military, they have the best security. Actually, hindi po, guys. Okay? Compare po, let's say, for example, sa mga war zone, let's say sa Ukraine, okay? Mas marami pang tao sa Amerika ang namatay sa crime, sa gun violence kaysa sa gera sa Ukraine. Hindi lang po sa Ukraine. I-combine nyo po sa lahat ng gera, kahit sa Mindanao. Lahat ng gera po yan, lahat ng rebelde po. I-compare po natin, pinakamarami. In fact po, ito guys, sa data po, tingnan po natin ang data, okay? Kasi nakakalito talaga eh. Sasabihin natin, ay, show us evidence, show us evidence. We will go sa ganyan po guys, okay? Ito po guys. Okay? Pagbabasahin po natin, there are 48,830 na tao ang namamatay araw-araw sa gun violence o krimen. Ano po ba ang sakop ng mga gun violence to? Gang war. Okay? Mga magnanakaw. Ano pa? Okay? Mga drug war. Okay? So yun pa lang po guys. Talo na po ang Amerika. Comparing America's crime policy, okay, against kay Tatay Duterte, talo na po ang USA. So again, i-compare po natin, America's human rights versus Tatay Duterte's human lives. Ngayon tanong natin, bakit mismo na ang Amerika napakaraming crime? May ginagawa ba mismo yung government? Ano ba yan? Mas high-tech ang Amerika. Diba? Dahil po guys, actually, titingnan po natin mismo. Actually, most po ng mga crime, most po ng mga drug supply ay involved po ang Amerika. Especially the CIA or the Central Intelligence Agency po ng USA. Okay, questions, clarifications before mag-move po tayo kung ano po yung evidence. Okay, clarifications? None? Okay. So magtatanong tayo, okay? Bakit ganyan? Di ba ang Amerika the best yan? Dapat kung sakaling sasakop sila sa ibang bansa, okay, dapat tatanggalin nila yung mga drugs, di ba? Andiyan dyan mismo mga military, kaya nila tanggalin yung mga cocaine, ang mga opium, lahat. Okay? Ito po guys, i-investigate po natin kung bakit po mismo na hindi po totoo po yan at bakit war on drugs in America is the biggest failure sa buong mundo compare kay Tatay Duterte. In fact, Tatay Duterte's war on drugs is 100 times na mas effective. Okay? Ito, tanong ko, guys. Bakit pag nang dumating yung Amerika, sinakop niya yung Afghanistan? Since Afghanistan, 80% to 90% ng mga opioids like cocaine, opium, mga drugs, galing dyan sa Afghanistan. Pero bakit, ano nangyari? Tinanggal ba ng Amerika o mas lumala? Okay? Checkapin natin to guys. Sa lahat ng mga nagtatanong, ito po ang resulta. I-type natin sa Google. Okay? Okay guys, noong sinakop po ng Amerika ang Afghanistan, since Afghanistan, pinaka-source po yan, 75 to 90% na mga cocaine, opium, galing po sa Afghanistan. Noong sinakop po ng Amerika ang Afghanistan, the American government, especially po the CIA and other pharmaceutical companies,
Sinuportahan po nila ang mga drug lords. Ito po, i-type nyo po ito sa Wikipedia. I-type nyo po ito anywhere po. Ito po ang evidence. That is why anything na hahawakan po ng Amerika, okay guys, involved po ang drugs. Okay? That is why, kung sakaling, ito, 95% po mismo ng drugs po ay galing po sa Afghanistan. Pero, noong umalis po ang mga Amerikano sa Afghanistan, nung umalis sila noong 2023, okay? Ano po ang ginawa ng Afghan government? You will be shocked. Ginamit po ng Afghan government ang Dutertenomics. I repeat, Dutertenomics. Anong ginawa po nila? I-type nyo po sa Wikipedia, sa YouTube or anything po, guys. Okay? Ang ginawa ng Afghanistan, sinunog po nila. They burned every poppy plant sa Afghanistan. Ano po yung poppy plant? Yan po ang source ng mga opium, isa yun yung catalyst para sa cocaine. Yan po. Bakit po? Okay, paano nangyari na ginamit po ng Afghanistan yung ginamit nila ang Dutertenomics? Okay, mga tatanong yan. Lahat yan. Dahil po na-introduce po ang Afghanistan sa Dutertenomics noong nakipagkalakalan po siya sa China kasi wala na po siya sa poder ng USA. Okay? So, ang USA, the CIA, everything, hindi na po nila hawak ang mga drug lords sa Afghanistan. And Afghanistan and the Middle East had a problem po sa drugs. Okay? In fact, kung tatanungin natin, sabi natin, teka, totoo ba to? I don't think na totoo to. Okay? Type po natin ito. Okay? Sa kahit saang part po sa buong mundo, ito sa YouTube. Okay? Tingnan po natin ito sa YouTube or anything po. America has a history of putting, okay, or paglagay po ng mga leaders na involved sa narco-politics. Okay, guys? Ang Amerika po has a long history since the 1950s hanggang ngayon. Kahit sa Opium War, involved po ang Amerika. Kahit po dito sa Pilipinas, yung mga drugs na yan, it's still involved po America because you have to a source para kuha mismo sa mga shabu or something. Okay? And America has a long history of installing cocaine dictators or dictators po. In fact, ang pag itatype nyo po mismo sa Google po, Wait. Ito. The CIA at Amerika, take niyo po sa Wikipedia, long history ng involvement ng Amerika sa kahit saang drugs or drug trafficking from Mexico to Asia to Africa. Okay, i-type nyo po guys. Yan po yung story. That is why, okay, so you'll be so, what the... Wait guys. Okay, ano sinabi ko kanina? Wait. Sasabihin natin na involved po yung Amerika po on every war, every drugs, di ba? Kaso ang tanong po, bakit accusation? Okay? Kasi po, indirect po ang ginagawa ng Amerika. Actually, they use source or contractors pagdating po sa mga business nila, from war, military, hanggang sa drugs. Okay? If you want mismo evidence, okay, watch this. Okay? How contractors sa buong mundo ginagamit ng USA through transact
mismo ang kanila po na from drugs to guns to everything, i-name nyo po yan. Okay? Although it's a movie, it was actually based sa isang totoong merchant o dealer po. Actually, ito po lang is example pa lang ng arms dealer. Ito movie na to. Pero actually, it was based mismo kay Victor Bout or Victor Boot. Okay? Although arms dealer po siya, he will also explain how contractors are used mismo sa transaction po ng Amerika. Okay? Any questions, clarifications, or anything? I need po mismo mga information po, guys. Okay? Or type po. To further explain ko po ng mabuti, i-chop po natin to, guys. Okay? If wala, it's okay lang. Okay? I hope na at this... Ngayon, ang tanong po, guys, for example po, if yung mga leaders, okay, mga leaders, against po sila. Let's say kay Tatay Duterte. If against po si Tatay Duterte sa Amerika kasi po yung sa human rights nila, especially sa mga drugs, especially sa mga gun violence, ano pong ginagawa ng Amerika? Actually, i-type niyo po ito, guys. The last leader na naging ala Tatay Duterte pero palpak is ito po. I-type po natin ito. Latest po ito kasi alam po natin sila Gaddafi, sila Saddam. Pero what about yung mga minor na mga leaders na nag-stand up sa Amerika na ayaw nila ng drugs, ayaw nila na involved galing sa Amerika, or mga baril na galing sa Amerika. Okay? Mga cocaine or something. Ito po, Haiti pa lang, kasi magulo po yan na bansa, ito po yung mga president na namatay. Marami po mga line po ng mga president na Haiti na nag-ala Duterte. Pero namatay po. Ito po, i-type po natin to. Okay? Si Jovenel Moïse. Siya po mismo ay isa pong president ng Haiti na nag-ala Duterte. But unlike kay Tatay Duterte, he's not as smart. Sumalangit-awa ang kaluluwa niya. Okay? Basta tingnan nyo po sa Wikipedia or tingnan nyo po, guys, sa mga information po. Si Jovenel Moïse ay isang Haiti leader na nag-say na no sa Amerika. Ayaw niya ng mga guns na galing sa Amerika. Ayaw niya na suportahan ng Haiti yung human rights ng mga drug lords. Okay? Ayaw niya ng mga, ano ba to? Na ang mga kriminal bibigyan ng mga more human rights to the point na ang mga pulis hindi na mahawak, hindi na maarestuhan. So ano po nangyari sa kanila? Sa kanya, inassassinate po siya. Ang tanong, sino ang nag-assassinate? Okay? You want to know kung sino nag-assassinate? 25 na American mercenaries. I repeat, American mercenaries. Kaya kung makikita nyo po, ito yung sa nakikita po natin yung sa KOJC, okay? Lapit tayo dyan. Yung mga Amerikano pumunta doon para i-extract si Pastor Kibuloy at i-extract at hulihin si Tatay Duterte. Ito po ang nangyari, ito po ang plano lang gawin. Anong nangyari kay Jovenel Moïse? Inassassinate po siya ng American soldiers o mercenaries po. Saan po galing? Sa US Embassy. You can search it po, guys. Ang tanong, kung sakaling inassassinate po siya, okay? Thank you very much, Pusong Pinoy. Maraming salamat po. Pusong Pinoy, hindi po siya naglaban. Actually ho, ito yung malungkot na nakakalungkot talaga. Nag-against po siya, sinabi po niya, kasi ang gusto lang Amerika na suportahan ng mga drug lords. Ang sabi niya, no. Ipaprioritize ko ang bayan ko. Ipaprioritize ko ang mga bata. Ang mga kinabukasan nila. Alam mo, human lives over human rights. Alam mo kung ano ginawa ng Amerika? Sabi nila, we will give you a response. Saan po siya na niyari? Si Jovenel Moïse, okay?
Sa bahay po niya. In-extract po siya. Katulad po yung kay di ba gusto po nalang kay Kibuloy sa kay Tatay Duterte, kukunin po siya ng Amerika. Pero since well protected po siya, inassassinate po siya sa bahay po niya. There were some people na na-involve. Hindi po kaya ng mga bodyguards po niya since well-trained, special force, ito nag-assassinate sa kanya. So yun po. Ngayon ang tanong, since marami pong mga leaders na nag-try na maging alad Tatay Duterte pero nauwi sa libingan, paano po nakasurvive si Tatay Duterte? To. Why ho? Dahil po sa ginawa ni Tatay Duterte na nakipag-alyansa siya or let's say nakipagkaibigan po siya sa Russia at China. Everybody knows na when you are in Russia and China's protection, you will be untouchable ng Amerika. Isa pong patunay po niyan is Edward Snowden. Isa po siyang whistleblower, okay, na sinabi po niya lahat ng baho ng Amerika. Pumunta siya kay Putin, ikukulong po siya ni Putin, ikukulong po siya ng USA, okay? Putin gave him asylum and protection. Okay? Yan. Ibang bansa naman, okay? When the African leaders ayaw na nila sa Amerika, alam mo kung ginawa nila? Pumasok po sila sa protection po ni Putin. And Putin gave them protection at hindi sila yung they meet heaven. Yan po yan. Okay? Also, China and Putin also support yung kay Tatay Duterte's war on drugs. Bakit? Okay, bakit? Magkatanong kayo, bakit? Because America, okay, okay, wait. Wait. Source po ng pera ng Amerika is drugs. Okay? Involved po ang USA. Ngayon, ang Russia and China, against po sila sa drugs po because they don't want na ang Amerika mag-e-extract ng pera sa kanila. That is why sumusuport rin po sila kay Tatay Duterte's Dutertenomics at ang kay Tatay Duterte's war on drugs. That is why when America said na ikaw, Duterte, bigyan mo ng human rights ang mga drug lords, hindi pumayag si Tatay Duterte. He went to Russia, he went to China. And China, Russia po, kung ano, they are, let's say, students ni Tatay Duterte. They follow Tatay Duterte's war on drugs. While America has failed sa war on drugs. Okay? I-type nyo po ito, guys. Patunay po ito na human rights over human lives. Talo po ang Amerika sa war on drugs. Ito po, i-type nyo po ito, guys. You can ask po mismo kung ano po ito. Marami pa. If you don't like itong source na ito, we could actually hanap pa tayo. Okay? Hanap pa tayo. Okay, ito. Ito naman po, DW News. Sinabi po niya sa WOLA, okay? Amerika ay talo po sa war on drugs. Talo po sila. At kung sakali man may mga international police na gusto hulihin ang mga drug lord dyan sa Amerika, ayaw ng Amerika. That is why, hindi rin part po ng ICC ang Amerika. Because America is also involved sa war on drugs. If you don't believe it, eto pa, iulitin ko muli kay guys, ha? Okay. Wait. Ito. CIA, okay, supports all the drug lords from Afghanistan. Okay? CIA supports ang mga drug lords. They make a living, okay, na sinusupport ang mga diktador. Okay? Isa pa po.
hindi pa tayo convinced, i-type nyo po ito sa YouTube. Again, i-repeat ko po muli ha. CIA, nabubuhay po sila sa pag-install ng mga politiko, ng mga presidente, ng mga leaders na involved sa narco-politics. Pag wala mismo, pag ikaw mismo, presidente ka, hindi ka susunod sa gusto ng Amerika na sa narco-politics nila, ito po ang mangyayari sa inyo. I-repeat ko muli. Assassination, Jovenel, ginurgur, niyari po ng mga American mercenaries. Ilan po ang namatay? Yan. Ito po. Meron po mismo, ito itatype po, ilan po ang mga presidente na nag-ala Duterte pero ginurgur dahil ayaw po nila ng drugs. Okay? Wait, hanap pa tayo guys. Any questions, clarifications guys, or something? Wait. Before mag-move po tayo sa ibang topic po. Ngayon guys, alam na po ninyo, okay, kung bakit po, okay guys, na Duterte versus USA. Duterte's policy is 100 times na mas effective compare sa America's human rights. Okay? Questions, clarifications? None? Okay. Next naman na move. Okay. Ngayon sa ating gusto ko sana na patagalin to kaso wala nag-react, wala nagsabi. Okay. Ngayon naman po, tanungin po natin guys, okay, tungkol naman sa national security po natin. O let's say, to effective ba, guys, ang defense treaty po natin, okay, since po to, si Evelyn Cagadas. Thank you po very much, Evelyn. Thank you for the gifts. Yes po, ma'am. At least itong information na po to is nakakatulong po. Tomorrow po, mas i-elaborate ko pa ho kung ano po ang gaano ba kalalim ang involvement ng Amerika sa drugs. Bakit sila everywhere po sa buong mundo, hindi lang po gera, kundi involved sa drugs ang USA. At bakit po against sila sa mga leaders na ayaw po sa drugs. Okay? After that, okay, Ma'am Evelyn, may tanong po kayo, ma'am? Or wala ho? Okay. Anyway, guys, isa pang tanong, okay, tungkol naman sa, may iba naman po tayo, guys, since alam na natin na sino panalo, Duterte versus America, pagdating sa policy, panalo na po, million times si Tatay Duterte. Ngayon, ang tanong ko, okay lang, sir, go, makikinig, okay. Ngayon, isa pa pong tanong, para naman po to sa mga military po natin, AFP po natin, at sa mga pulis po natin, at sa mga taong bayan. Okay? Tungkol po ito sa Defense Treaty ng Japan. Okay? Totoo po ba na protektahan po tayo ng Japan? Effective ba ang Defense Treaty po natin sa ibang bansa? Or iba lang po ang nakinabang habang tayo po ay nasa pinaka-nakakatawang sitwasyon. Okay? Ito guys, basahin niyo po itong article na to. Nakuha ko po ito mismo sa isa pong vlogger, okay? Si Kabentong Tiu. Okay? Isa po siyang sikat na geopolitics na fina-follow ko po talaga. Parang pag i-consider pa natin, mentor ko. Kasi mahilig po talaga ako sa ganito. Wait. Wag mo na yan. Okay? Okay, ito. Kasi po marami pong nagtatanong sa akin kung wait. Okay. Basahin niyo po itong article na to, guys. Okay? Very important po ito. Ever since po, guys, na
nagpirma po tayo, o unofficially, hindi po tayo tinanong yan, nagpirma po tayo ng defense treaty po sa Japan. Okay? Alam nyo po ba guys, na ngayon po, umaalis na po ang Japan sa sphere ng Amerika? Do you know na paunti-unti, nagsaside na po siya sa China at unti-unti, tinatanggal na po niya ang kanyang military. Dahan-dahan. Basahin niyo po itong article na to, guys. Yung mga Japanese government na nagsusupport po sa USA, okay, sa policy po niya na anti-China, kinakailangan na protektahan natin ang Pilipinas. Kinakailangan na pagbigera mismo ang Pilipinas, magkaroon mismo ng gera sa Japan, sa China. Kinakailangan ipagtanggol natin. Pero did you know guys, na sa article na to, yung party na yan ay natalo na ho. Ang pumalit po, okay, sa party na yan, okay, ay ang mga pro tayo muna sa Japan. Government is tayo muna. Ano po ngayon ang ibig sabihin po tayo muna? Ayusin po natin ang binoto po ng party is ayusin natin ang ating economics. Okay? Alis tayo sa bagsak na USA. Huwag tayo maging katulad ng Pilipinas na tuta. Okay? Napapit. Kinakailangan unahin muna natin ang ating interest. Okay? So ano pong ginawa nila? Binago po nila ngayon ang stand nila from anti-China, na paggigera po mismo sa China. Hindi na po. Nagpo-focus ngayon sila sa trade deals. In fact, okay? Type niyo po to. Okay guys? Type niyo po ito. Next time ko na po isi-send po yung iba pong topics. Okay guys? Ito, sa South China Post po, na Japan, okay, yung mga deals po, yung mga military po nila, unti-unti, dinadaan, tinatanggal na nila. Ang mga nuclear po nila, which is yung something ho, dahan-dahan tinatanggal na po nila. More on business po sila. Pag nagbi-business po sila, ano pong kasunduan nila, okay? Hinayin ang tension. Babaan ang tension sa South China Sea. Paano po natin mahihinayin ang tension sa South China Sea? Okay? Ito nakakatawa. Okay, guys? Kuntiin natin ang military natin. Lessen natin ang budget natin sa military natin. Tanggalin natin unti-unti yung mga military ships natin sa South China Sea. Hinayin natin. Ngayon ang tanong, since humina po yung budget po nila sa military, humina po din, syempre, hihina yung manpower niyan. Okay? Sino papalit? Okay, sinong papalit? Alam mo kung sino? The Philippines! Tayo! Paano ko nasabi yan? Basahin niyo po ito guys, yung mga ganyan mga articles po okay? Kaya po, magpo-focus po ang Japan, okay, sa mga defense treaty po, kasi po, in case na may gera po o may problema po ang Japan, since hinihinay na po nila paunti-unti ang kanilang military, okay, yung kanilang military, tayo po ang papalit. Kung magkaroon ng problema ang Japan, okay, magkaroon ng problema ang Japan, guys, tayo po ang gagastos. Kasi since kulang po sila ng manpower or everything, tayo po. Siyempre po, pagdating sa mobilization, siyempre when may gera, we mobilize. When we mobilize, it costs money. Pero since may defense treaty po tayo sa Japan, at unti-unti, dinadahan-dahan na lang Japan, na pauntiin nila yung mga military po nila. Kasi po, focus sila ngayon is trade policy po sa China. Okay? Ano ba to? Pag may tayo po yung papalit, tayo ang gagastos, tayo lahat. When it comes to war, tax money rin natin ang gagastusin po natin sa China. So, Japan, hindi po yan lalaban. Mas marami po ngayon trade deals ang Japan.
Mas marami po siya ngayon na negosyo na nalagay po nila sa Japan. Biggest trading partner po nila sa Japan, ng Japan is China. That is why when it comes sa war, imposible po ngayon na ang Japan ay tutulong. Kaya lang po sila nagpirma ng defense treaty is because kailangan nila ng military manpower po. Sino po mga military manpower po? Tayo. Tama. Japan is not in the position to have a war sa China. Bagsak ngayon ang economy ng Japan because sa dictatorship ng USA. USA, pinagbabawalan po nila, parang mga sanction ba? Business sanction nila. Okay na, oy Japan, huwag kang makipag-business sa China. Ang nangyari po ngayon, check upin po ninyo ang economy status po ngayon ng Japan. Okay? Bagsak ngayon ang economy ng Japan. Maraming mga ever since kay Shinzo Abe, okay, na mga prime minister, marami pong pinalit. Pero most of them failed. Bakit po? Hindi nila alam kung paano po sila magko-confirm sa Japan, sa USA. Ngayon na ang policy ng USA is making Japan limited. So anong solusyon ng Japan? Okay? Oy, tayo mga Japanese, wala tayo, iboto natin ng makipag-trade po tayo sa China. Kailangan natin ng negosyo, kailangan natin ng mga automobile, kailangan natin mismo yung mga produkto. We need ang mga pyesa ng China. We need mismo yung trade nila. Sabi ng iba, what about yung trade natin sa USA? Di ba? Di ba ang gusto ng USA, lalaban tayo, gigera tayo sa China? Sabi ko, hindi na importante yan. Bakit? Kasi meron naman tayong isang uto-uto eh. Sino yung uto-uto na pwede maging papalit ng military force natin? Sino? The Philippines! Defense Treaty. Uy, Pilipino! Okay, kasi dadahan-dahanin namin kasi nagkasundo na kami sa Amerika sa China na kukuntiin na lang namin yung aming mga military kasi para meron kami mga negosyo na pwede namin ilagay sa China. We need yung negosyo nila. We need yung build nila. Kayo Pilipino, okay? Kayo mga Pilipino, since uto-uto kayo, at the same time, yung government ninyo ay tuta ng Amerika, okay? Kayo na lang mismo, kayo nang bahala kung sakali na malugi kayo. Basta sa amin mismo, ang build. Kayo, uto-uto kayo, since may leader kayo mismo na magaling leader, pero hindi, okay? So ito lang, sa amin na lang yan. Okay? Kikip na lang namin yan. Kayo mismo papalit bilang aming military manpower. Okay? Yan po ang nangyari po. So, expect po ninyo when it comes to war. Basahin nyo po itong article na to, okay? Imposible na tutulong ang Japan. In fact, inuto po tayo ng Amerika at ng Japan. Basahin nyo po ng mabuti ito. Isa pong pambubudol sa atin. Ngayon po, pag may ganito pong mga defense treaty po, sino ang makikinabang? Pilipino ba? Hindi. Kasi kung may gera, tax money rin natin gagamitin natin. Kung may problema sa Japan, tax money gagamitin natin. Hindi tax money nila. Tayo. Okay? So ano pong ang magkakaroon po niyan is ang mga leaders po natin. Who are the leaders na involved mismo sa pagpipirma ng defense treaty na without our consent, without our interest? Okay? Because when you sign po a defense treaty, you have to make the information available po sa taong bayan. Hindi na basta-basta patago. You make a deal because we are talking about yung buhay natin. Besides our tax money, our lives. When it comes to war, kung sakali po na magkulang ang manpower ng military natin, tayo rin po nalaban. Okay? Ako, naawa ko sa military natin because our military, they sworn to protect us. Hindi sila nag-sworn to protect other countries. Okay? So, ang Japan ang nakinabang. Tayo mismo ang magsasakripisyo. Ginawa tayong sacrificial lamb. Okay? Ang Japan, they had to make parang loophole sa Amerika. They don't want a war sa China,
But they have to make it look like na makipag-ready sila sa gera. Although yung military nila, unti-unti, tinatanggal na nila. If in order to make a business deal sa Japan, sa China, you have to lessen your military presence. You have to lessen your military. Yun lang yan. While ang pinaka-uto-uto na bansa na dadagdagan pa nila ang military nila and they're going to cut off their investment is tayo po. That is the sad reality. Okay, may nagsabi po mismo na ginusto ng mga... yan po yung mga malungkot. Ang problema po niyan, it's me, rain, okay? Is kung magkaroon ng giyera ang Japan o magkaroon ng problema ang Japan, tax money natin ang mga gastos. Because when you mobilize the military, it also drains yung tax money natin. I don't like na yung tax money ko mismo, mapupunta mismo sa pagtulong ng Japan. We make a treaty para tulungan po tayo, hindi the other way around. Pag ganyan po, binudol na tayo. Hindi na ng Amerika, kundi ng Japan. Okay, sa mga Japanese po dyan, ha? Okay, wala po, hindi po ako against sa inyo, okay? Pero this is the sad reality na meron tayo. Eto, totoo po yan, masyadong believe sa puti. Totoo po yan, it's me. It's me, Rain. Yan po ang napakalungkot na reality na meron po tayo. Okay? Magdi-discuss pa ho ako siguro mamaya or tomorrow naman tungkol naman po sa Indonesia na ginamit po niya ang Dutertenomics na kinabang ang Indonesia sa style ni Tatay Duterte. Imbis na tayo mismo ang nag-i-enjoy ng benefits, okay? Indonesia. Habang ang Pilipinas ang pinaka-uto-uto sa lahat ng mga uto-uto. Okay? Any questions, clarifications, guys? Uy, wow. Anyway, maging next to Ukraine na ang Pilipinas. Hindi lang po, si Amira K, okay? Shout out pala kay Amira K. Hindi lang po magiging Ukraine po tayo, mas malala pa. Kasi ang Ukraine has the backing ng iba pang Western powers habang tayo wala. We are alone. Nag-iisa lang po tayo. Ang ibang bansa, okay, let's say Vietnam or other countries, okay, imbis na nakikipag-awayan kasi ang pinakaalam ng lahat, ang Vietnam at ang India, kahit na grabe yan, magkaawayan, mas malaki pang galit yung kaysa Pilipinas. Wala po kayong maririnig na away po. Bakit? Kasi po, ginagaya po nila ang Dutertenomics. Ano po ang Dutertenomics? Friends to all, enemies to none. Okay? Explain ko kung ano po ang friends to all, enemies to none. Ha? Ito, pinaka more direct o definition po ng India. Okay? Sabi ng India po na my interest first. Yan po ang Duterte. The interest of my country. I don't care kung kaaway ka. I don't care if kaibigan ka. What matters is what is good for my country. We are friends. If you are not, kahit na let's say kalaban ka, we don't take sides. What I am interested is how you will help my country and my people. Vietnam. Ito. Gusto ko ito i-discuss tomorrow pero ito guys, okay, para pampainit na lang to. Wait guys, Saan? Okay, nawala. Medyo nawala na. Oops, sorry. Wait lang guys, Hanapin natin dito, guys. Ito mismo yung Apple mismo. Sweeten the deal. Tapos ano pang iba? Ito, economic sa Asia. Indonesia. Okay. Hanapin ko lang tomorrow po guys. Explain ko po guys yung tungkol naman po sa
sa Indonesia, Indonesia, okay, na paano sila nakinabang sa Dutertonomics habang tayo po is umiiyak. Okay, guys? Anyway, thank you po sa pagpasok po sa akin, guys. Thank you po sa mga viewers ko. I love you, guys. I hope that this information could actually help you. Huwag kayong mag-alala. Tomorrow, I will give more information and elaborate po sa inyo more explanation po sa ganito. Okay, mga guys? Anyway, take care po. And I hope na pinagdadasal ko po ang pamilya po natin ay ligtas at sana po we survive. Okay? Take care po, guys. Okay? Love you, guys.